Naghain na ng kandidatura sa pagka-vice-presidente si Senador Bongbong Marcos. Pero hindi rin tinukoy kung magkakaroon ba siya ng katandem. Umaba namang lalo ang listahan ng mga tatakbong pangulo. Saksi si Joseph Morong. Hindi bababa sa 11 naghahain ngayong araw ng COC para sa pagka-presidente. 4 naman ang naghain ng kandidatura sa pagka-vice-presidente. Pinaka-prominente si Senador Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyong interes. Nagpa-file pa lang, nandito na kayong lahat. Kaya I hold it as a good sign. Hindi niya binanggit sa ngayon kung may makakatambal ba siyang presidential candidate. Di naman bababa sa siyama ang naghahain ng kandidatura sa pagka-senador. Patuloy din ang dating kahit ng mga hindi matutunog na pangalan. My baptized name is Romeo John Igonia. When I discovered myself that I am Lucifer, wow, natakot po ako. Marami pa rin nanindigang nararapat sila sa tatakbuhang posisyon. Areglado na sa akin, sa tiyan pa lang ako ng aking ina. Ano pong gusto niyo gawin, ma'am? Pag maging presidente? Maling kayo lahat. Labang marami ang mga nagnanais tumakbo dahil hindi naman sila pinipigilan ng saligang batas basta pasado sa mga inilista nitong qualification. Kabilang dyan ang pagiging natural-born citizen, itinakdang residency sa bansa at kakayahang magbasa at magsulat. I see it positively na kumbaga mas maraming gustong panilpi. Gayunman may kapangyarihan ng COMELEC na tanggalin sa listahan ng mga tatakbo ang mga maituturing na nuisance candidate. Kabilang dyan ang mga naglalagay sa proseso ng eleksyon sa kahihiyan o katatawanan, mga magdudulot ng kalituhan dahil sa pagkakapareho ng pangalan sa ibang kandidato, at yung mga wala talagang tunay na hangarin sa pagtakbo dahil walang partido, plataforma o kakayahang maglunsad ng pambansang kampanya. The filing of COCs is a manifestation of democracy, I would say. Noong 2010 presidential elections, 89 ang nadeklarang nuisance candidate sa pagkapangulo, 12 sa pagka-vice-presidente at 76 sa pagkasenador. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.